welcome sa ating pagtitipon online. Ang ating pong pag-uusapan ay God's provision for salvation, ang paglalaan ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Kaya nga tayo pong lahat ay tinatanggap, maging kapatid o mga panauhin ngayong araw na ito. Tayo po ay magdasal muna ng ilang sandali. Ama namin, kami pinagpapasalamat na ang iyong paglalaan at pagliligtas ay sumasa amin. At maraming salamat na iyong binibigyan kami ng panahon. At ikaw ay naglalaan, Lord, ng iyong kalakasan, ng iyong kapangyarihan, ng iyong kapunuan sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na ng iyong kaligtasan. Sa aming pagtitipon at pagtalakay, ang iyong gabay at ang iyong biyaya ay mapasa amin upang ang mga pag-uusapan at tatalakayin ay maintindihan namin at may sakatuparan sa aming mga buhay. Maraming salamat sa iyong biyaya ngayong araw na ito at sa mga susunod na mga sandali ng aming mga programa ngayong araw na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God's provision for salvation. Ito po yung ating pag-uusapan. Ang mga paglalaan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ano nga ba ang inilaan ng Diyos para sa kaligtasan natin? Gaano ba kahalaga ang mga provision ng Diyos para sa kaligtasan natin? Ito po ang ating pag-uusapan, isang napakahalagang paksa dahil ito ay may kinalaman para sa lahat, ang kaligtasan. Sa panapanahon ay nangangailangan tayo ng tulong at saklolo. At hindi lamang iilang beses tayo ay tinulungan at sinaklolohan. Dahil may mga mas nakakaalam, mayroon na pwedeng tumulong sa ating mga kawalan, sa ating mga di kaalaman. At tayo ay palaging nagkakaroon ng ganitong mga kalagayan. Subalit alam natin na meron pang mas higit na pangangailangan tayo ng tulong at saklolo. At ang pangangailangan ito ay kinakailangang masapatan, kinakailangang mapunuan. At ang tinutukoy ko ay hindi lamang mga pansamantala at natural at pisikal na kalagayan, subalit ang pangwalang hanggan at eternal. Meron tayong pangangailangan ng saklolo, meron tayong pangangailangan ng tulong, at kinakailangan natin ng probisyon o paglalaan para dito. Same as Israel, katulad lamang sa Israel, ito ay pagtalakay tungkol sa kalagayan ng Israel sa Old Testament, lalong-lalo na sa Book of Isaiah. Hindi na tayo pupunta sa ibang mga aklat sa Old Testament upang malaman natin ang kalagayan ng Israel bilang mayroong relasyon sa Diyos, subalit sila ay pumalpak, sila ay pumalya, at sila ay nawalan ng relasyon sa Diyos. Dahil sa kanilang mga kasalanan, sila ay namiligro at nangailangan ng kaligtasan. Kinakailangan silang humingi ng kaligtasan sa Diyos at ang Diyos ay tumugon. Subalit titingnan natin dito sa aklat ng Isaiah kung paanong ito ay sumasalamin din sa mga buhay natin. Sumasalamin din sa ating mga pangangailangan ng kaligtasan at kung paanong ang Diyos ay pwedeng tumugon katulad lamang sa Israel sa ating mga kalagayan. Umpisahan natin sa Isaiah chapter 1 verse 2 at 3. Sabi dito, dinggin mo o langit at pakinggan mo o lupa, sapagkat nagsalita ang Panginoon. Ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga anak, ngunit sila'y naghimagsik laban sa akin. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno ang sabsaban ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala. Ang bayan ko ay hindi nakakaunawa. Nandito ang kalagayan ng Israel na pinadalhan ng isang propeta upang ang salita at tinig ng Diyos ay marinig nila. Dahil sila nung mga panahon na ito ay tumalikod sa Diyos. Nasa mga sariling paglalakad at sariling mga pagkaunawa lang sila. Sila ay umalis sa kaalaman ng Diyos. Sila ay umalis sa pakikipagrelasyon sa Diyos at sila ay bumaling sa ibang mga Diyos at sa mga Diyos-Diyosan nga. At nandito ang pagsisintir ng Diyos at gusto niya na ipaalam sa kanila kung ano ang kanilang mga kalagayan dito sa pamamagitan ng propeta Isaiah. Subalit nabanggit ko kanina na ang mga babasahin natin ay hindi lamang tungkol sa Israel o mga Hudyo. Subalit ito'y tungkol sa buong sangkatauhan na sumasalamin ng mga kwentong ito ng paghihimagsik, ng hindi pagkakilala at hindi pagkaunawa
ng mga tao laban sa Diyos. So, katulad ng Israel na naghimagsik laban sa Diyos, tayo din ay naghimagsik laban sa Diyos dahil hindi rin tayo nagsisunod at tayo din ay hindi man lamang gumugol ng panahon upang makaunawa at makakilala sa Diyos. Meron tayong mga sarili-sariling daan. Meron sarili-sarili tayong plano at buhay at wala doon sa mga prioridad natin ng Diyos. Ang sumunod na verses sa verse 4 at 5, bansang makasalanan, bayang puno ng kasamaan, anak ng mga gumagawa ng kasamaan, mga anak na gumagawa ng kabulukan. Tinalikuran nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal ng Israel, sila'y lubusang naligaw. Bakit kayo'y hahampasin pa na kayo'y patuloy sa paghihimagsik? Ang buong ulo ay may sakit at ang buong puso ay nanghihina. At nandito yung kalagayan ng Israel na hindi nakakaunawa, hindi nakakilala at naghihimagsik laban sa Diyos dahil sila ay makasalanan. Bawat isa sa kanilang bayan ay may kasamaan at gumagawa ng kasamaan. Gumagawa daw ng kabulukan, tumalikod sa Diyos, hinamak ang Diyos, at dahil dito ay lubusang naligaw, lost, at hindi sila ligtas. At sabi niya, bakit ko pa kayo hahampasin? Bakit pa kayo pahihirapan? 'Di ba? Dahil ang paghihimagsik ninyo ay sapat na upang kayo ay panghinaan, upang ang inyong proteksyon ay mawala at ang kaligtasan nyo ay mawala sa inyong mga sarili at kayo'y mapahamak hindi lamang sa pamumuhay nyo sa ngayon, subalit kayo ay magkakaroon ng di kaligtasang kalagayan sa susunod na buhay. Sa verse 6, mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan. Meron silang sakit at meron silang mga sugat, kundi mga sugat, mga galos at sariwang latay. Hindi pa naaampat o natalian man o napalambot man ng langis. Meron silang sakit at meron silang sugat na hindi gumagaling at walang kagalingan at walang sino pa man na pwedeng magbigay ng kagalingan sa kanila. Ito ang kalagayan ng isang tao, hindi lamang ng Israel, subalit ng sino man na makasalanan, na sino man na naghihimagsik dahil sa hindi niya pagsunod sa Diyos. Ang kanyang kalagayan ay nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng gamot at ng manggagamot. Mayroon siyang malaking pangangailangan at kinakailangan niya ng tulong at saklolo ng nagmamadali. So, binanggit ng Panginoon yung iba pang mga bagay na ginagawa nila upang sila ay maligtas sa kanilang mga kalagayan. Sila ay gumaling sa kanilang mga sakit, sa espiritual at hindi lamang sa physical at natural. Subalit lahat ng kanilang mga paraan ay hindi naging makabuluhan. Sabi niya sa verse 16, maghugas kayo ng inyong sarili, maglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa aking paningin. Tumigil kayo sa paggawa ng kasamaan, subalit hindi sila tumitigil. Subalit hindi sila nagiging malinis at hindi sila naguhugas. Ang kasamaan nila ay nagpatuloy at sa paningin ng Diyos, sila ay naging biyan na ulagpasan na sa tulong at saklolo. Kaya nga sabi sa verse 18, pumarito kayo ngayon at tayo magkatwiranan sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang nyebe. Bagaman ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. At nandito ang Diyos na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon ng tsansa, ng oportunidad upang sila ay maiahon sa kanilang kalagayan bilang mga makasalanang lubusang ligaw sa kanilang paghihimagsik at kasamaan. At sabi niya, pwede naman na maging mapuputi ang inyong mga itsura sa akin. Hindi matitingkad na pula na parabang duguan dahil sa kanilang mga sugat, sa kanilang mga latay at mga galos. Dahil sa kanilang mga paghihimagsik sa Diyos, sila ang nahihirapan, sila ang naapektuhan at sila yung nagdadanas ng kahirapan at sakit dahil sa kanilang kanilang kasalanan at sila ay sugatan, duguan, di ba? At sabi ng Panginoon, pwede kayong malinisan, pwede kayong gumaling, pwede ang inyong kalagayan na maitim, yung kalagayan na mapula dahil sa inyong mga kasalanan na nagsisimbolo ng kanilang buhay ay pwede maging maputi. Kayo ay mga tupa na sugatan. Subalit pwede kayo magkaroon ng balahibo ng malinis na balahibo.
puting balahibo. At ang sinasabi dito ng Panginoon ay pagkakataon upang sila ay maglinis, pagkakataon upang sila ay mapatawad. Pero pwede ba nilang pangatwiranan yung kanilang mga sarili? Walang katwiran ang kasalanan at paghihimagsik sa Diyos. Pero meron siyang paraan. Sabi niya sa sumunod na mga verses, kung susunod lang sila, kung sila lang ay hindi maghihimagsik at sila ay tatalima, sila ay mapapabuti, sila ay mabubuhay ng mahaba at magkakaroon ng kaligtasan. Pero sa kasawiang palad ay ayaw nila. Ang mga pasabi ng Diyos, ang alituntunin ng Diyos, ang mga salita at mga kautusan ng Diyos ay ayaw nilang pakinggan at ayaw nilang sundin. Tila baga katulad siya ng normal na mga tao. Hindi nila kilala ang Diyos, hindi sila nakakaunawa sa Diyos dahil hindi nila alam ang salita at alituntunin ng Diyos. Ito ay kasalanan nating lahat. Ito ay responsibilidad na hindi natin nagawan ng paraan tayong lahat. Kaya tayo ay walang katwiran. Kaya tayo ay nagkaroon ng kalagayan na hindi ligtas. Nangangailangan tayo kung ganun ng kaligtasan. Need for a Savior, katulad ng Israel dito. Sa Isaiah 59 verse 1-2, bago magtapos yung aklat ni Isaiah sa madaming mga pangungusap ng Diyos sa Israel, ay sinabi niya, narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli na di makapagligtas, na hindi mahina ang kanyang pandinig, na ito'y hindi makarinig, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano pat siya'y hindi nakikinig. Sa lahat ng kasalanan nila ay pwede silang iligtas ng Diyos. Pwede silang dinggin ng Diyos sa kanilang mga karaingan. Subalit, ang kasalanan nila ang nagpapahiwalay sa kanilang Diyos. At ang kasalanan nila ang dahilan upang ang Diyos ay hindi sila pakinggan. Na para bang ang bawat kasalanan ay isang hakbang palayo sa Diyos. At ang bawat kasalanan ay pagtatakip ng Diyos ng mas higit pa ng kanyang mukha sa kanila at mas lalo pa silang lalayo at lalayo. Katulad ng sinasabi kanina, doon sa chapter 1, sila ay lubusang maliligaw dahil sila ay papalayo ng papalayo sa Diyos upang hindi na nila marinig ang pagtawag ng Diyos, upang ang Diyos ay hindi na nila makita dahil sila ay lubusan ng ligaw. Pwedeng makapagligtas ang Diyos, pero gusto ba natin? Pwede tayong iligtas ng Diyos sa kanyang paraan, pero gugustuhin ba natin ang kanyang paraan? Kaya nga naging kalunos-lunos ang kalagayan ng Israel. Sa mga sumunod na mga verses, pagkatapos ng verse 2 dito sa chapter 59 ay inilatag ng Diyos ang kanilang kalagayan, kung gaano sila kasama at kung gaano sila punong-puno ng kasalanan sa kanilang mga gawi, sa kanilang buong buhay. Sa verse 9 at 10, kaya't malayo sa amin ang katarungan, sabi ng Israel, at hindi umaabot sa amin ang katwiran. Kami naghahanap ng liwanag, ngunit narito ang kadiliman. At ng kaliwanagan, ngunit naglalakad kami sa kadiliman. Kami nangangapa sa bakod na parang bulag. Oo, kami nangangapa na gaya nila na walang mga mata. Kami natitisod sa katanghaliang tapat na gaya sa gabi. Sa gitna ng malalakas kami parang mga patay. At nandito yung kalagayan nila na eventually ito ay hindi nakabuti, yung kanilang mga sariling lakad, sarili nilang mga paraan at sarili nilang mga pamumuhay na hindi umaayon sa kalooban ng Diyos. Sila ay naglalakad sa kadiliman na parang bulag, sila ay parang mga patay. Hindi na lamang sila may sakit mula sa kanilang bumbunan hanggang sa kanilang talampakan ng punong-puno ng sugat, ng galos, at kinakailangan nila ng manggagamot at tulong. Sila ay naglalakad na mga ligaw dahil sila ay mga naglalakad na parang mga bulag, subalit parang mga patay at the same time. Ang kanilang mga kalagayan ay kalunos-lunos. Ito ang kanilang kalagayan dahil sila ay humiwalay o hiwalay sa Diyos. Hiwalay sila sa Diyos dahil sa kanilang mga pagsalangsang, dahil sa kanilang mga kasalanan at mga kasamaan. Ang kanilang paglalakad ay hindi sa kaliwanagan kundi sa kadiliman. Hindi sa buhay na gusto ng Diyos, kahit nakatanghali ang tapat ay hindi nila nakikita, kundi mga mahihinang mga kalagayan, mga mahihinang nilalang na parang mga patay. So verse 16, kanyang nakita na walang tao,
nagdalang habag ang Diyos at sabi niya, meron bang pwedeng magligtas sa kalagayan ninyo kung ayaw niyong lumapit sa akin upang maging makatwiran ang inyong kalagayan o kaya mga twiran kayo sa kanyang kalagayan. Pero ayaw nilang lumapit, papalayo sila ng papalayo at meron bang tao na pwedeng magligtas sa kanila? At ang Diyos ay nagdalang habag at namangha na walang sino mang namamagitan, walang sino mang gumagawa ng paraan upang maidugtong sila ulit sa Diyos dahil sa kanilang napakaluwang na gap between God and them. Kaya't ang kanyang sariling bisig ay nagdala ng tagumpay sa kanya at ang kanyang katwiran ay umalalay sa kanya. At nandito na gumawa ang Diyos ng paraan. Hindi na siya nagpadala ng sino man kundi ng sarili niyang kapangyarihan, ng sarili niyang kalagayan, ng sarili niyang bisig. Sarili niya ang kanyang ipinadala. Sarili niyang katwiran dahil walang katwiran na umaalalay o sumusuporta sa mga Israelita. Yun ang kanyang ipinadala. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang sarili, ang kanyang katwiran. Ito ay prophecy tungkol sa Panginoong Hesus. Kaya nga sa Isaiah 7 verse 14, sinabi dito na kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda sa Israel na tumalikod, sa Israel na ligaw, sa Israel na makasalanan at mapaghimagsik. Hindi nakakaunawa at hindi nakakakilala sa Diyos. Sabi niya, ang Panginoon mismo, siya mismo, the Lord Himself, will give you a sign na siya ay magliligtas. Isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. At ang ibig sabihin ng Emmanuel na isang Hebrew na salita ay sumasa atin ng Diyos. Nandito ang isang dalaga na wala pang anumang karanasan at wala pang asawa ay manganganak daw ng isang lalaki. At ang kanyang pangalan ay tatawaging sumasa atin ng Diyos. Ang pagkapanganak ng dalagang ito ay pagdating ng Diyos sa Israel. At ito ay prophecy tungkol sa Panginoong Hesus at kay Maria na naglihi at nanganak ng Panginoong Hesus. Jehovah Jireh, na ang ibig sabihin ay God will provide or God is the provider. Diba? The provider God. Ang ibig sabihin nito at mababasa natin itong terminong ito sa Genesis chapter 22. At si Abraham mismo ang nagsalita o nagsabi ng salitang Yahweh Jireh o Jehovah Jireh. God is the provider or God provides. Isaiah 9 verse 6, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang sanggol, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin, kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Katulad lamang ng Isaiah 7 verse 14 na nagsasabi ng tungkol sa pagdating ng Panginoong Hesus at ipapanganak siya ng isang tao, di ba? Pero siya yung Diyos na dumating at sumaatin. Itong verse 6 at chapter 9 ng Isaiah nagpapatungkol din sa Panginoong Hesus na siya ay ipapanganak na isang sanggol, pero siya ay anak, siya ay son of God na ibibigay, anak na lalaki na ibibigay. Hindi siya ipinanganak as a son of God, subalit siya ipinanganak as a son of man o anak ni Maria, di ba? Pero siya kasi ay ang makapangyarihang Diyos. Hindi pwedeng ipanganak ang Diyos dahil siya ay walang simula at walang katapusan. Subalit kinakailangang magkatawang tao ang Diyos, isang nilikha o nilalang na dapat ipanganak upang makapagsimula ng buhay. At ito ang nangyari sa Panginoong Diyos. Kinakailangan niyang maging tao upang siya ay ipanganak. At ganun nga ang nangyari sa Panginoong Hesus. Subalit, bakit siya kinakailangan maging tao? Diba? At kinakailangan pa niyang ipanganak in the process. Diba? Hindi ba siya pwedeng magligtas na lang? Diba? At hindi na niya kinakailangan maging tao at ipanganak? Mamaya ay masasagot natin yan. Subalit ito ay prophecy tungkol sa Panginoong Hesus at malinaw na nangyari sa kanyang kapanganakan at buhay. At ito ay nakalagay sa Matthew chapter 1, verse 21, verse 22, verse 23, at yung Gospels, Matthew, Mark, Luke, John ay punong-puno nito at yung mga epistles ng mga apostol ay punong-puno tungkol sa mga komentaryo ng ginawa ng Panginoong Hesus.
bilang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Isaiah 53 verse 5, prophecy tungkol sa Panginoong Hesus, kung bakit siya dadating. Di ba? Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanyang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Ang Diyos ay dumating upang kanyang ilaan ang kanyang sarili, i-provide ang kanyang sarili, dahil walang namamagitan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ang Diyos ay masyadong malinis ang kanyang kalagayan at ang tao ay hindi. At hindi niya pwedeng lapitan ang tao sa makasalanang kalagayan nito. Kinakailangang mayroong isa na mamagitan sa kanila. At ang Diyos, ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. At yan ang kalagayan ng Panginoong Hesus. Siya ay 100% tao at 100% na God, upang ang Diyos at ang tao ay pagtagpuin niya, upang ang gap between God and man ay maklose. Sa pamamagitan niya, siya yung bridging the gap. Ito ang kalagayan ng Panginoong Hesus. Pero kinakailangan na mayroong paghuhugas na gagawin sa tao. Kinakailangan na yung tao ay kayang abutin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At sa pagiging tao ng Panginoong Hesus, kaya siya pinanganak na sanggol, ay may dahilan. Di ba? Dahil siya ay magiging tao at kanyang aabutin ang mga tao. Siya yung Diyos na umabot sa mga tao sa pamamagitan ng incarnation o pagiging tao niya o pagkakatawang tao niya. Subalit hindi lamang yun yung dahilan kung bakit siya naging tao. Siya ay magiging o kukuha ng kalagayan ng tao. Nakita natin kanina sa chapter 1 ng Isaiah kung gaano ang kalagayan ng tao o ng Israel ay parang mayroong sakit, may galos, mayroong sugat, at siya ay nangangailangan ng tulong at manggagamot. At ibinihis ng Panginoong Hesus sa pagiging tao niya, hindi lamang yung kahinaan ng tao, subalit ang kanyang kalagayan. Kaya nga, itong chapter 53, ito yung kalagayan ng Panginoong Hesus, ito yung kalagayan ng Diyos. Okay? Nung ibinihis niya yung katauhan o sangkatauhan sa krus. Siya'y nasugatan dahil sa ating pagsuway. Binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, gumaling tayo, gagaling tayo. Kinakailangan niyang ilagay yung sarili niya sa atin at ibihis yung ating mga kalagayan, yung ating mga kasalanan sa Kanya upang ang mga kasalanan ito ay gumaling sa pamamagitan niya. Ang krus ang hindi lamang simbolo kundi yung event ng history na ang kagalingan ng tao, ang kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng provision ng Diyos of Himself through His Son ay may isa katuparan. Kinakailangan niyang maging tao na mayroong limitasyon, may kahinaan, nasasaktan, nasusugatan, mamamatay upang makuha niya ng lubusan ng ating kalagayan at mapalitan ng buhay na ginugusto niya. Sa verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Diba? Lubusang ligaw ang Israel at ang buong sangkatauhan nating lahat. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamahan. Lahat ng ating pagkaligaw, lahat ng ating pagkalihis sa tamang daan, diba? Sa matuwid na daan, ay ipinasan sa kanya. Lahat ng sin, ng transgression, ng lawlessness at guilt nito ay ipinasan sa ating Panginoon. Pinasan ng ating Diyos na nagkatawang tao ang lahat ng mga kasamaang ito sa krus. Verse 7, siya inapi at siya sinaktan. Gayunmay hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, hindi siya nanlaban. Kasi siya ay katulad ng kordero na dinadala sa katayan. At gaya ng tupa na sa harapan ng manggugupit sa kanya ay pipi, kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Hindi siya nagreklamo sa responsibilidad na ito. Hindi niya responsibilidad na mamatay, masaktan. Hindi niya responsibilidad na hiyain. Hindi niya responsibilidad na iligtas yung mga mapaghimagsik, tumalikod.
hindi umunawa at hindi kumilala sa Kanya, subalit Kanyang ginawang responsibilidad. Ito ay grasya, ito ay biyaya, di ba? At siya ay naging kordero. Siya ay hitsura ng mga ginagamit ng mga Hudyo noong unang panahon upang sila ay maging malinis sa kanilang mga kasalanan. Sila ay gumagamit ng mga tupa, mga hayop ay pinapatay, bumububo yung kanilang mga dugo. Sinyalis na sila ay nalagutan na ng hininga dahil nawala na at naubos na yung kanilang dugo para sa kasalanan ng mga tao. At yun ang ginawa ng Panginoong Hesus. Siya ay nagmistula at tila baga kordero na dinadala sa katayan. At hindi siya nagreklamo ng kahit anuman, kahit sandali. Sa verse 8, sa pamamagitan ng pangangapi at paghatol ay inilayo siya at tungkol sa kanyang salinlahi na itinuring na siya itiniwalag sa lupain ng mga buhay at sinaktan dahil sa pagsalangsang ng aking bayan, sabi ng Diyos. Ang lahat ng nangyari sa Panginoong Hesus habang nasa krus, ang lahat ng nangyari sa kanya nung gabi na siya ay hulihin hanggang sa krus kinabukasan, ay para sa bayan, para sa sangkatauhan. Ang pagkatiwalag niya sa buhay, ang pagdala sa kanya bilang kordero sa katayan, sa verse 9, at ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masasama, kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan, bagaman hindi siya gumawa ng karahasan o walang anumang pandaraya sa kanyang bibig. Wala siyang kasalanan, wala siyang karahasang ginawa. Subalit siya ay namatay at siya ay inilibing. Ito ang nangyari sa Panginoong Hesus. Hindi lamang siya ipinanganak na tao, subalit katulad ng tao na mamamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Dahil ito ang ipinangako ng Diyos at ibinabala ng Diyos kay Adan na huwag silang hindi tutupad sa inutos ng Diyos. Subalit hindi sila tumupad sa kaisa-isang utos ng Diyos. At sabi ng Diyos, wala kang pagsalang mamamatay kayo sa inyong hindi pagsunod, sa inyong pagsuway. At ganun ang kalagayan ng tao. Kaya sila ay mamamatay. At ibinihis ng Panginoong Hesus, ang Diyos na walang kamatayan, ay nagdanas ng kamatayan dahil ibinihis niya ang kamatayan ng sangkatauhan. Siya ay kordero sa katayan, siya daw ay inihiwalay sa mga buhay at siya ay inilibing dahil siya ay naging patay. Dahil ito ang kabayaran ng kasalanan. Jehovah Jireh, di ba? Na ang ibig sabihin ay God will provide or God is the provider. At itong ginawa ng Diyos sa lahat ng mga pangangailangan, sa lahat ng mga kalagayan na kailangan ng tulong at saklolo, siya ay nagpo-provide. Pero the greatest provision of God is Himself in His Son. Nung siya ay ipinanganak upang maging taong mortal at mamatay dahil siya ay mortal, para ang kamatayan ng sangkatauhan ay maibihis niya dahil sa kasalanan. Upang matubos niya tayo sa kasalanan, kinakailangan niyang mamatay sa ating kamatayan at upang magkaroon tayo ng malinis na kalagayan. Dahil ang ibig sabihin, ang kanyang kamatayan sa krus ay kabayaran ng ating mga kasalanan. Pero hindi nagtatapos doon ang provision of God for our salvation. Dahil the other or the next Jehovah Jireh or provision of God for our salvation is the Holy Spirit, the third person of Godhead. Di ba mayroong three persons in the Godhead? God ay mayroong tatlong persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Di ba? God ay ang Father, ang Son, at ang Spirit. Ang Diyos ay isa, subalit siya ay nahahayag sa tatlong persona. Kaya nga ang anak ay Diyos na nagkatawang tao at ang Espiritu, Holy Spirit ay Espiritu din. At siya ay may pagka-Diyos na katulad ng Ama at ng Anak. At siya yung pangatlo o pangalawa na provision for our salvation. Sabi sa Isaiah ulit 44 verse 3, sapagkat binigyan kita ng tubig na pamatid uhaw at babasa sa iyong lupang tigang. Ibibigay ko ang aking Espiritu sa iyong lahi at pagpapalain ko sila. Ang magbibigay ng tubig na pamatid uhaw at babasa sa lupang tigang na walang promise of life. Kapag walang tubig, you will die. Kapag walang tubig, walang buhay na
lalago o tutubo sa isang lupain. Magiging tigang lang siya at ang promise niya is death, not life. Pero ito ay patungkol sa Espiritu ng Diyos na ibibigay daw sa lahi ng Israel o sa sangkatauhan din at magbibigay ng pagpapala sa kanila. Marami pang ibang mga verses sa ibang book sa Old Testament na nagsasabi ng pangako ng pagdating ng Espiritu Santo. Iba-iba. Sa Proverbs, sa sinulat ni Moses, sa Jeremiah, sa Ezekiel, sa Zechariah at sa iba pang mga lugar ng Old Testament ay sinasabi na ibibigay ng Diyos yung kanyang Espiritu Santo sa sangkatauhan isang araw at sa Joel din. At sinasabi dito sa Isaiah, siya ay magbibigay buhay. Sa chapter 32 verse 15 ng Isaiah, mangyayari ito hanggang sa ipadala sa atin ang Espiritu mula sa langit. Kung maggagayon ng ilang ay magiging matabang lupain at ang matabang lupain ay magiging kagubatan. At nandito yung pagpapadala ng Espiritu ng Diyos mula sa langit. At ang ilang o wilderness o dry arid desert ay magiging matabang lupa na pwedeng taniman at pwedeng tubuan ng mga pananim at magiging kagubatan. Nandito yung pagpapadala ng Espiritu ng Diyos upang ang patay ay kanyang bigyang buhay. Upang ang patay ay bigyan niya ng buhay na lumalago at buhay na magiging masagana. Nandito ang pangako na iyan ng pagdating ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Okay? Yung pagdating ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, ang kanyang aayusin ay ang ating kamatayan dahil tayo patay dahil sa kasalanan. Pero paano tayo bibigyan ng buhay? Ipapadala niya yung kanyang Espiritu sa atin upang ang pinatay ng kasalanan ng buhay natin ay mabigyan ng buhay finally. So, ang tulong na kailangan natin, ang provision na kailangan natin sa Diyos is kaligtasan. At ito ay kanyang binigyan ng katuparan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sarili sa kanyang anak, sa pamamagitan ng pagtubos niya sa ating kamatayan dahil sa ating mga kasalanan, at sa pagbibigay niya ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang Espiritu upang bigyan tayo ng buhay at makalakad tayo sa isang buhay na masagana, katulad ng sinasabi at ipinapangako ng Diyos sa kanyang salita. God provides Himself. Ito yung point na ating gustong puntuhin. The provision for our salvation is God Himself. Kasi siya lang yung pwedeng magligtas sa atin dahil walang sino mang taong pwedeng mamagitan at magligtas sa atin kahit ang ating mga sarili, sa sarili nating pagkaligaw, sa sarili nating pagkahiwalay, paghihimagsik, kasalanan, kasamahan, at pagsalangsang laban sa Diyos. Sa Mark 1 verse 8, sabi ng propeta Juan Bautista, binabautismuhan ko kayo sa tubig, datapat kayo babautismuhan niya sa Espiritu Santo. So, nandito yung propeta na nagsasabing mayroong bautismo na mangyayari sa tubig. Ito yung paglubog sa tubig sa mga taong nagsisisi at nananampalataya sa Diyos nang para sa kanilang paghuhugas at kaligtasan sa kasalanan. Pero hindi lamang isa ang bautismo na sinasabi dito, kundi dalawa. Bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu Santo. Anong ibig sabihin nito sa ating mga pinag-uusapan na provision of God for salvation? Bakit kinakailangan na tayo bautismuhan sa tubig at sa Espiritu Santo? Sa John 3 verse 3, ayon kay Jesus, nung may kausap siya ditong taong nag-i-inquire tungkol sa kung ano ang layunin ng pagdating niya at kung siya ba'y galing sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo'y panganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ito ang sinabi ng Panginoong Hesus sa taong ito, si Nicodemo, na sikreto ng pagpasok sa kanyang kaharian isang araw. Magkaroon ng membership sa kanyang kaharian isang araw, ang pagiging born again o pagkapanganak na muli. At kanya pang nilinaw ito sa verse 5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang kapanganakang muli ay kapanganakan ng tubig at ng Espiritu. Nadili iba't ganun din yung sinasabi ng propeta Juan Bautista kanina. Nung sinabi niyang, ako ay nagbabautismo sa tubig, subalit siyang paparating at ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus ay
babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Nandito ang Panginoong Hesus na sinasabi niya ito sa ibang mga pananalita, subalit ganun din ang kahulugan. Kapanganakan sa tubig ng tubig at ng Espiritu. Ito ang kapanganakang muli na magdadala at magpapasok sa atin sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kaligtasan. Pero bakit, ano ang kinalaman nitong kapanganakan sa tubig o bautismo sa tubig at sa Espiritu Santo? Sa ating pinag-uusapang provisyon ng Diyos ng kanyang sarili sa anak at sa Espiritu para sa ating kaligtasan. Kung ang doktrina naman ng Panginoong Hesus ay ipanganak ka sa tubig at Espiritu, ito ba ang ibig sabihin ng pagbibigay ng Diyos ng kanyang anak at ng kanyang Espiritu sa atin? Sa paanong paraan? Sa Acts 1 verse 5, inulit-ulit ng Panginoong Hesus pagkatapos niyang mabuhay mula sa mga patay sa 3 araw na pagkakalibing niya. Sabi niya sa mga alagad, nagbautismo si Juan sa tubig, datapot kayo babautismoan sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa, na para bang ipinapaalala niya sa kanila na hindi sapat na mabautismohan lang sa tubig kayo, kundi magpabautismo din kayo sa Espiritu Santo. At malapit nang mangyari ito. At dumating nga ito sa susunod na chapter, sa Acts chapter 2, nung sila ay magsalita sa iba't ibang lingwahe o speaking in tongues, nung sila ay mabautismohan sa Espiritu Santo. Naging kumpleto yung kanilang kapanganakan sa tubig at Espiritu at naging kandidato sila sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. At ang ibig sabihin nito ay kaligtasan. Subalit, ano ang kinalaman nga ng pagbibigay ng Panginoon ng kanyang anak sa bautismo sa tubig at pagbibigay ng Espiritu Santo sa bautismo sa Espiritu Santo? Sa Romans 6:3, o hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ang bautismo daw sa tubig sa Panginoong Jesus ay bautismo sa kamatayan. Ito ay kamatayan ng tao na nagbabautismo at ito ay sa kamatayan ng Panginoong Jesus sa krus. So ibig sabihin, ang mga nagbabautismo o nagbautismo sa tubig ay kinakailang tanggapin nilang sila ay mga patay. Patay saan? Patay sa kasalanan. Dahil sa kasalanan ginawa nila, sila ay nahiwalay sa buhay at ang Panginoong Diyos ang buhay o pinagmumulan nito. At sila ay nahiwalay dito. Kaya nga sila ay walang pagsalang mamamatay. At nagpapabautismo sila dahil kinikilala nila ang kanilang sariling kamatayan dahil sa sarili nilang kasalanan. At ganun din ang ikinamatay ng Panginoong Hesus, ang kasalanan ng sanglibutan. Yun ang dahilan kung bakit siya ipinako sa krus, upang bayaran niya ang kasalanan ng sangkatauhan. Sa verse 4 pala ito, hindi verse 3. Tayo nga'y nalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo. Hindi lamang tayo nababautismohan sa kamatayan ng Panginoong Hesus dahil tayo din ay patay sa kasalanan natin, inaamin natin yung ating sariling kasalanan. Subalit, inililibing tayo na katulad o kasama ng Panginoong Hesus sa bautismo natin. Dahil ang bautismo ay paglulubog sa tubig. At sa paglulubog sa tubig, para tayong inililibing ng mga bangkay o mga namatay. Diba? Pero tayo kasi ay patay sa kasalanan, kaya tayo ay kinakailangang mabautismuhan sa tubig. At ang Panginoong Hesus din ay itinago ng lupa. Ibig sabihin, inilibing din siya ng 3 araw. At tayo ay nalilibing din sa sarili nating bautismo sa tubig. Sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay muli sa mga patay, sa pamamagitan ng kalulatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Pero hindi natatapos sa bautismo sa tubig ang paraan ng pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Dahil ang bautismo sa tubig ay bautismo sa kamatayan at paglilibing sa kamatayan. Kinakailangan nating mabuhay katulad ng Panginoong Hesus na pagkatapos niyang mamatay sa krus, pagkatapos niyang ilibing ng 3 araw, siya ay nabuhay ulit. At siya ay buhay hanggang sa kasalukuyan at magpakailanman. Sabi niya, kung paanong si Kristo ay nabuhay muli sa mga patay, sa pamamagitan ng kalulatian ng Ama. Diba? Sa Romans chapter 8, verse 10, verse 11, sinasabi doon na ang bumuhay sa Panginoong Hesus ay ang Espiritu Santo. Gayon din naman tayo'y nangangailangan ng Espiritu Santo upang tayo'y magkaroon ng bagong buhay sa Kanya. Ito ang tinutukoy ng mga verses na ito.
Okay? Sa verse 3 at 4, kinakailangan natin ng kamatayan at kinakailangan natin ng paglilibing. Pero kinakailangan din natin ng bagong buhay. At ang kamatayan natin ay yun yung pagdating ng Panginoong Hesus. Isa siyang mortal at namatay sa krus. Pero siya ay nabuhay ulit upang bigyan ng puwang ang pagdating ng Espiritu Santo, upang tayo bigyan ng buhay. Katulad lang ng sinasabi sa Isaiah chapter 44 at chapter 32 kanina. Ang Espiritu Santo ay pagpapala na magbibigay ng kasaganaan at buhay sa tigang na lupa o wilderness. Nangangako siya ng hindi lamang kasaganaan kundi buhay. Ito ang pagdating ng Espiritu Santo. Ang pagdating ng Panginoong Hesus, kung bakit siya pinanganak na mortal na tao, mamamatay na tao, ay dahil siya ay mamamatay para sa ating kasalanan. Subalit kinakailangan natin ng buhay at ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng buhay. Hence, kinakailangan nating ipanganak sa tubig, mabautismohan sa tubig, at mabautismohan, ipanganak o tumanggap ng Espiritu Santo. Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya tayo inililibing dahil tayong lahat ay nagkasala at namatay. Kaya tayo ay patay sa kasalanan. Dahil si Jesus Christ ay dumating at namatay sa krus at nalibing, pwede nang mabayaran yung mga kasalanan natin. Pero kinakailangan nating aminin at tanggapin ito sa pamamagitan ng ating pagsisisi at pamamagitan ng ating pagpapabautismo sa tubig na mayroong pagsisisi. At tatanggapin natin yung walang bayad, yung kaloob na walang bayad, na buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa pamamagitan ng pagdating ng Espiritu Santo. Dahil ang kaloob na walang bayad at magbibigay ng buhay na walang hanggan ay ang pagdating ng Espiritu Santo. Ang kalubusan ng pag-uumpisa ng kaligtasan sa atin. 2 Timothy 1 verse 10. In conclusion, di ba? Ang pagdating ng Panginoong Hesus ay pagtapos ng kamatayan sa atin. Pero hindi lang 'yon. Siya din yung magbibigay puwang para matanggap natin yung buhay na walang hanggan at walang pagkasira. Sabi niya dito, ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan. Nung namatay siya sa krus, ikinamatay niya yung kamatayan natin. Na sana tayo yung mamamatay sa ating mga kasalanan at sa impyerno tayo pupunta na ikalawang kamatayan. Subalit siya na ang namatay sa ating kalagayan upang maalis yung sentensyang ito sa atin. At nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng mabuting balita o ebanghelyo. Di ba? Ito ang mabuting balita na ang kamatayan ng Panginoong Hesus ay magdadala sa atin sa buhay at walang pagkasira. Dahil ito yung magbibigay puwang upang ang ikatlong pagka-Diyos o ikatlong persona ng pagka-Diyos ay makarating sa atin na magdadala ng buhay at walang pagkasira. Sa Hebrews 2 verse 14, dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon din nakabahagi sa mga ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang malipol yung may paghahari sa kamatayan sa makatuwid ay ang dyablo. Hindi lamang ipinanganak si Jesus na tao, mortal, mamamatay upang ang kamatayan ay kanyang mabayaran. Subalit upang ang may kapangyarihan naghahari sa kamatayan dahil ang dyablo siya ang hari ng kamatayan. Ang Diyos ang nagbibigay buhay na Diyos. Upang ang dyablo at ang kapangyarihan niya over sa ating mga buhay, sa ating mga kapalaran, sa ating walang hanggan ay matanggal. Kinakailangan niyang mamatay at mabuhay ulit. Sa kanyang kamatayan, nababayaran niya yung kasalanan. Di ba? Na ipinantukso at ipinandaya sa atin ng dyablo. Dahil doon ang kanyang kapangyarihan ay over us. Pero siya ay nabuhay ulit. Upang ang kamatayang ito ay hindi na tumalab sa atin magpakailanman dahil ibibihis na rin natin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. How great is this salvation? How good and great is this news? God provides Himself through His Son and through His Spirit for us to be saved. Isaiah 59 verse 19. Katatakutan nila ang pangalan ng Panginoon sa kanluran at ang kanyang kalalatian sa sikatan ng araw. Ibig sabihin sa lahat ng lugar.
Kung dumating na parang ilog ang kaaway, itataboy siya ng Espiritu ng Panginoon. Katatakutan nila ang Panginoon dahil ang presensya ng Espiritu niya ay makapangyarihan sa mga taong tumanggap sa Kanya saan man. Sa verse 20, sinabi ng Panginoon, darating sa Zion ang manunubos, ang tagapagligtas, sa mga nagsisisi mula sa kasalanan sa mga lahi ni Jacob. Subalit hindi na lamang sa mga nagsisisi sa lahi ni Jacob o sa mga Hudyo, subalit kahit sa mga Hintil, darating ang Panginoon upang sila'y tubusin. Verse 21, at ito ang aking tipan sa inyo, sabi ng Panginoon, hindi mawawala ang aking espiritu na nasa inyo at ang mga salitang sinabi ko. Sabihin ninyo ito sa inyong mga anak at kailangang sabihin din ito ng inyong mga anak sa kanilang mga anak hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ito ang tipan at ang bagong tipan, ang pagdating ng manunubos at ng espiritu upang ang mabuting balita ay masabi na pwede na tayong mabuhay mula sa kamatayan at hindi na masira ng kasalanan dahil sa mabuting balita ng pagdating ng Panginoong Hesus upang mamatay para bayaran yung kasalanan natin at mabuhay ulit at magbigay puwang ang pagdating naman ng pangatlong persona ng pagka-Diyos upang bigyan tayo ng buhay at bigyan tayo ng pagkabuhay muli at mabuhay tayo ng masagana sa layunin at alituntunin ng Diyos at ang mga susunod na salinlahi pagkatapos natin kung hindi natin ititigil na ipangaral sa kanila, ibalita sa kanila na ang manunubos ay malapit sa mga nagsisisi at ang bagong tipan ay sa pamamagitan ng pagdating ng Panginoong Hesus at ng kanyang Espiritu. God's provision for salvation, ang paglalaan ng Diyos para sa kaligtasan ng tao na hindi may provide ng kahit sino at ng kahit ano dito sa mundo. Ang Diyos ang gumawa. Ang Diyos ang tumulong at sumaklolo at ang kanyang tulong ay tiyak. Kung tatanggapin mo lang, kung iyong ipapakumbaba ang iyong sarili sa tubig ng bautismo at bautismo sa Espiritu Santo, ikaw ay malalaanan din ng Diyos at matutulungan din ng Diyos sa kalagayan mo ng kawalang kaligtasan, sa kalagayan mo ng pagiging lubusang ligaw at eventually ay kapahamakan dahil sa kasalanan, ililigtas ka ng Diyos. Ama, nagpapasalamat kami sa iyong katotohanan, sa mga salita mo na tunay at mga pangako mo na tiyak. Papasalamat kami sa kaligtasan na ibibigay mo sa mga taong kikilala ng iyong pagkapanginoon, kikilala ng iyong pagka-Diyos, na makakaunawa ng iyong mga salita, magpapakumbaba, mananampalataya at susunod. Nawa, Panginoon, sa mga taong nakikinig, maaabot ng broadcast na ito, ikaw, Panginoon, ay humipo ng kanilang mga puso na hindi pa gumagawa ng ganitong pakikipagtipan, pakikipagbalikan sa iyo, Panginoon, upang ang mga ligaw, Lord God, ay makahanap at makasumpong ng tahanan sa iyo at magpasawalang hanggan kasama mo sa iyong kaharian isang araw. Tulungan mo kami na makatapos ng aming mga lakarin. Turuan mo kami, Panginoon, kung paano maglakad ng maayos upang makatapos. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So tayo po ay magkita-kita sa pangalawa na pagtitipon mamaya. God bless po.